Galit na galit itong si Attorney Rowena Guanzon dito sa ICI, mga kababayan, sa ginagawang investigasyon nila, no? Dito nga at inimbitahan nila itong si Martin Romualdez, at ito nga pagkatapos ng hearing na kanilang investigasyon ay lumalabas na gagawing star witness itong si Tambalos mga kababayan. Galit na galit si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Minura, na sobrang galit, minura itong ICI na ito, mga kababayan. Ito, may video nito, pakinggan po natin itong video nito kung saan nagsalita si Rowena Guanzon, kung saan galit na galit talaga, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan, mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. O, sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero. Aba, putang ama! Ang mastermind pa! Ang mag-state witness! Eh, yun ang i-recommenda nyo, mga ICI, kayo mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang, ang ikukulong nyo, yun lang yun. Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Mga inutil kayong mga ICI, guys. Ayan, mga kababayan, grabe. Galit na galit itong si Attorney Rowena Guanzon. Hindi niya naiwasan na talagang EPI, no? PA pala. Putsama eh. Kaya grabe talaga, mga kababayan, itong ginagawa ng ICI na to, no? Gagawin nilang star witness itong si Tambaluslo. Samantalang siya ang pinaka-utak, mga kababayan, no? Isa sa mga utak nitong anomalya dito sa may flood control, no? Sa mga bilyong-bilyong pisong nawawala sa kaban ng bayan, mga kababayan. At yun nga, sa kanyang testimony dyan sa may ICI, itinuro, mga kababayan, si Saldico, nilaglag niya na si Saldico. Tsaka itong si Senator Chis Escudero. Ganun katindi, ibig sabihin, ligtas, no? Pag siya naging star witness, ligtas na siya, no? Bali, ang makakasuhan ngayon, itong si Saldico at saka si Senator Chis Escudero. At siya, ligtas na siya. Mangyayari nga, sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, siya pa ang magiging hero ngayon. Itong si Tambaluslos. Siya pang hero, samantalang siya talaga ang pinaka-utak dito, mga kababayan. Kaya nakakalungkot, no? Dapat talaga maging open sa publiko itong mga ginagawang hearing nitong ICI na itong, mga kababayan, para mapanood ng sambayan ng Pilipino kung anong klaseng investigation yung ginagawa nila, mga kababayan. Ito nga, at di natin alam kung anong nangyayari, di natin alam kung anong klaseng investigation yung ginagawa ng ICI na ito, mga kababayan. Eh, hindi naman to, sasabi nila, di ba, independent itong ICI na to. Eh, paano naging independent, mga kababayan? Is it si Marcos Jr. ang nag-appoint, no? Nag-create nitong ICI nito at siya nag-appoint sa mga tao rito mag-iimbestiga. Yung si Mayor Magalong na siya ang talagang mag-iimbestiga, no? At naramdaman nila na talagang matutumbak kung sinong pinakaulo ito, madamay dito si Martin at saka si Bongbong Marcos. Tinanggal nila, no? Ginawa nila ng issue itong si Magalong. Kaya wala tayong maaasahan, mga kababayan. Wala na tayong maaasahan sa gobyerno natin na makakuha tayo ng katarungan sa ninakaw na perang bilyon-bilyon perang ginakaw sa kaban ng bayan. Kung isipin nyo, yung Kongreso, wala na. Diba? Wala na investigasyon, tunaw na. Yung Senado, wala na rin. Wala na rin yung Blue Ribbon Committee. Nag-resign si Pampilo Lacson. O ano na pag-resign niya? Walang umako na gustong umupo, no? Kasi ano yan planado na yan, mga kababayan eh. Kasi yung bisa nagsalita itong si Sergeant Gotesa, no, sa aking analysis lang, no, bisa nagsalita itong si Master Sergeant Gotesa at sinabi niya, meron pang magtitistigo na kasama niya. Natakot itong mga kababayan, si Lacson, natakot to, no, na siyempre pa nagkaroon ng investigasyon, magsalita pa mga ibang testigo, talaga matutumbok na itong si Romualdez at saka si Saldico. Iyon ang iniiwas niya. Siyempre, pag natumbok na itong si Romualdez at saka si Saldico, susunod yan si BBM na, mga kababayan. Diba? Ito mga ano. Kaya ginawa ni Lacson, no?
nag-resign bilang chairman ng committee. Tapos, ipinasa sa iba. Walang umako. Ibig sabihin, planado yan mga kababayan na mag-resign itong si Lacson. Tapos, maraming aayawan ng mga ibang senador itong Blue Ribbon Committee na to. Kung tututan talagang gusto nilang mapanagot itong nangyayaring investigasyon itong corruption dito sa budget ng 2025, dapat mga kababayan, ilagay niya si Marcoleta, ibalik nila si Marcoleta, di ba? Kaya talagang siguradong magkakaalaman niya kung sino talagang mastermind dyan. Kaso hindi eh. Talagang minanoobra nila ito mga kababayan para hindi talaga matumbok. Iligtas itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos at itong si Saldico ang siyang ididiin nila mga kababayan. Kaya delikado si Saldico mga kababayan. Ididiin yan. At pag kinansila yung pasaporte niya, siyempre hindi siya pwede mag-travel na. Mangyayari ngayon, i-deport siya. Kung saan bansa man siya, i-deport siya punta ng Pilipinas. Ang mangyari nga dyan, mga kababayan, sa aking estimate lang, no? Baka Saldico, itodas yan eh. Para wala na magsasalita. Kasi Saldico lang nakakaalam talaga yan eh. Para wala magsalita, hindi na matumbok talaga kung sino pa. Kasi sa witness pa si Tamba, ligtas na si Tamba Luslos, saka si, itong si Bonggit na ito mga kababayan. Kaya wala tayong maaasahan, no, mga kababayan, kasi hawak nila ang justice, yung ombudsman, no, hawak na nila yan. Yung Congress, hawak na rin nila, no, pati itong Senado, hawak na rin nila. Kaya wala tayong mga Pilipino, wala tayong pwedeng lapitan na, no, para hingyan ng tulong sa nangyayaring corruption nito. Kung di tayo na lang tunay nagmamahal sa bayan na kung saan talagang buting titigil, no? Huwag ating hayaan na babaliwala lahat ito, kalimutan itong usapin na to patungkol dito. Dapat patuloy tayo magsalita, no? At talagang kaya natin lumabas tayo para hindi ito makalimutan. Huwag tayo pumayag na makalimutan ito kasi grabe ito, napakalaking pera ito mga kababayan. Yung winner gas nila, no? Ito mga kababayan, meron pa tayong isang video pa na ipakikita sa inyo, no? Ayan, hanapin ko lang. Ito mga kababayan. Ito, galit-galit na ito si Atty. Rowena Guanzon pa rin dito mga kababayan. Pakinggan natin itong video na to. Nagtaka si Karen Davila sa ginawa. Legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, mag-i-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King, i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Sorry.
Kaya mga kababayan, no, talagang matapang na pananalita ito ni Rowena Guanzon. Talagang galit na galit talaga siya. Alam na alam talaga ni Rowena Guanzon na talagang ano lang to, kwentong Barbie